Binalikan naman po ng kasama natin si Love Anniver, ang mismong lugar kung saan nahulog ang bus na ikinamatay naman ng 18 katao. Ano-ano nga bang mga hakbang ang ipapatupad ng Skyway para naman hindi na maulit ang insidenteng ito? Yan po ang tinutukan ni Love. Love? Connie, nandito nga tayo ngayon sa may barangay Marcelo Green, Parañaque City, no? Dito sa elevated area ng Skyway kung saan nga nahulog itong Don Mariano bus sa area na ito. Actually, Connie, no, kahapon pa lang, no, pagkatapos na mangyari yung aksidente ay nag-umpisa na yung mga tauhan ng Skyway na ayusin itong nasirang bahagi ng railings dito sa lugar para nga raw kung sakasakali man, actually ayaw nilang mag-predict pa na may mangyari pang aksidente, ay maging kumbaga safe pa rin po dun sa ating mga motorista na dadaan dito po sa kahabang ito ng Skyway, no? Ngayong umagang ito, actually ito namang area na to ay safe naman para sa ating mga gumagawa dahil nga nilagyan po nila ito ng mga early warning device para naman masiguro na yung kaligtasan itong mga gumagawa dito po sa area. Okay, ngayong umaga makakausap po natin si General Luisita Maralit para po bigyan po tayo. Siya pa yung Traffic Management and Security Manager ng Skyway para bigyan tayo ng idea. Sir, good morning po. Kung ano yung mga dapat gawin para po maiwasan po natin yung mga ganitong klaseng aksidente at ano na po ang plano natin para masiguro nga yung kaligtasan ng mga dumadaang motorista dito po sa Skyway, sir. Una muna, magandang umaga sa lahat ng taga-panood ng GMA7 o ng Hirit. At of course, base din sa tinanong nyo, nagsasagawa na nga po ng pagkukumpuni yung aming maintenance na para total na sabi mo na rin ng gano'n na talagang para para maging safe yung daan namin. So, at saka itong nangyari dito kahapon, pinag-aaralan na rin ng management kung ano yung magandang paraan dito para hindi magkaroon uli ng ganong aksidente. Okay. Sir, kasi ang napansin natin, sinasabi po nung parang nakita sa monitor po ng inyong sa station po ninyo na may kabilisan yung sasakyan nung mangyari ang aksidente. Paano po natin masisiguro na talagang susunod na po sila doon sa itinakdang bilis nung kanilang pagtakbo? Kasi yun ang problema lagi kasi wala ho tayo ditong parang magde-detect ba nung kanilang bilis o yung takbo na ng mga sasakyan. Well, actually yan, nasimula pa nung una na magkaroon ng aksidente rin dito yung bus. Hindi ko na tatandaan nyo, yung Dimples. Nagkaroon agad kami ng over-speeding operation. Continuous speeding operation ang ginagawa namin. Sa katotohanan nga, mahigit na 13,000 na yung nahuli namin dito. Since the started the over-speeding operation. And then yung mga signages naman namin, andyan lahat, nakalagay. So dapat naman yung mga driver natin, yung mga motorista, malaman nila yung kung ano yung mga signages nakalagay dyan. Mag-ingat sila ng pagpapatakbo. Para sa inyong palagay ba, sir, may kakulangan ba yung pamunuan ng Skyway dito sa mga nangyayaring aksidenteng to? Or kayo naman talagang sumusunod doon sa parang sa inyong mga responsibilidad? Actually, ginagawa naman lahat ng Skyway Corporation at lahat ng mga palisiya ng TRB, sinusunod naman namin lahat. Continuous improvement yung ginagawa ng Skyway. Nandito po kami, tuloy-tuloy ang ginagawa ang kabutihan. Ano po ang inyong payo doon po sa ating mga driver lalo na yung mga driver ng bus na dumadaan po dito sa Skyway at sa iba pang kalsada pa dito sa South? Well, may papayo ko lang talaga sa mga driver, lalong-lalo na yung mga, mag-ingat sila ng pagpapatakbo. Siguraduhin na lang para ma-save nila yung buhay ng mga pasahero. So, ganun lang po at sana sumunod naman kayo sa aming patakaran. Maraming salamat po. Ayan, Connie, no, nakita naman natin no, ang paalala nila, lalo na sa ating mga driver, syempre pa, napakaraming buhay po ang hawak po ninyo. Kung kailangan po talaga na, yun nga, magkaroon ng takdang oras lang din nung parang bilang ng driver para mag-drive, dapat sigurong ipatupad na rin yun para din po sa kaligtasan ng ating mga mananakay at mga pasahero. Connie? Maraming salamat, Love Anniver.